Ang pamilya ay nasa isipan ng Diyos mula pa sa pasimula. Mahalaga ang pamilya o sambahayan sa plano ng Diyos. Kanya makikita natin, nang nilikha niya ang lahat, ay makikita natin ang unang lipunan o sosyedad na nilikha ng Diyos ay ang pamilya. Kaya maliwanag yan sa Genesis chapter 1, 27 to 28, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae, at sila ay binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y humayo at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Isang Puritan na si Cotton Mather, sa kanyang aklat na The Puritan Family, sinabi niya ang pamilya ay ang pinakaunang lipunan o society na sa probidensya ng Diyos ay kanyang nilikha, itinatag sa mga tao. Sinabi pa ng isang Puritan na si Johannes Altosius, ang pamilya ay ang unang lipunan na itinatag ng Diyos at maliwanag na pundasyon sa lahat ng lipunan. Ang malakas, makadiyos na pamilya ay nagpapalakas, nagpapakamakadyos na mga nagpo-produce ng makadiyos na mga iglesia at malakas na bayan. Kung hindi malakas ang iglesia, hindi matatag ang pamilya, ang mangyayari ang kabaligtaran. Mahinang iglesia, mahinang pamayanan. Walang duda, makikita natin na si Satanas, alam niya ang kahalagahan ng pamilya. Ito yung conduit ng mga henerasyon. Ito yung nilikha ng Diyos upang tumaguyod ng kanyang mga layunin at kalwalhatian. Kaya ang unang naging hakbang ni Satanas ay ang sirain ang unang pamilya, si Adan at si Eva. Kanya bumagsak, makikita natin, ang unang mag-asawa. At nakita natin ang epekto niyan sa Genesis Kapitulo 3. Yung sumpa sa babae at lalaki at sa buong pamilya ay nangyari. Pero ito yung mabuting balita. Kasi kay Kristo, ang katubusan sa mga tao ay naganap at ang pamilya ay kasama doon. Ang sambahayan na bumagsak sa kasalanan kay Kristo, ito'y kanyang ibinabalik sa orihinal na disenyo ng Panginoon. Ito po ang makikita natin. Yun ang magandang balita. Meron pong kasalukuyang mga hamon sa mga pamilya. Kaya sa mga Kristiyanong pamilya na nandirito ngayon, merong extra challenge sa inyo. Kailangan ninyo ang biyaya ng Panginoon upang inyong mapagtagumpayan itong tinatawag na not ideal situation ng mga pamilya sa panahon natin. May challenges, may challenge na tungkol sa panahon natin, yung mobility ng pamilya. Kadalasan isa, nanay o tatay, nag-a-abroad para kumita ng pera, pantustos. Mahabang panahon, hindi sila magkakasama. At makikita natin yung epekto nun mismo sa pamilya kung ganun ang kalalagayan. Kung ganito ang sitwasyon ninyo, kailangan ninyong ang biyaya talaga ng Panginoon na hindi maligaw ang inyong pamilya sa kabila ng hindi ideal na sitwasyon. Ang isa pang hamon sa mga pamilya sa kasalukuyan natin, yung tinatawag na consumerism. Kasi ngayon,
ang pamilya ito ay dinidefine tungkol sa financial stability. Kung hindi ka matagumpay sa kaperahan bilang isang pamilya, isang bigong pamilya yan. Kaya yun ang sinisikap ngayon ng mga pamilya. At malaking hamon yan sa mga Kristiyanong pamilya. Isa pang hamon sa mga pamilya ngayon, yung technology. Daman ko minsan, palagi ako pinapagalitan ng mga anak ko. Pinapagalitan ko rin yung mga anak ko. Magkakasama na nga kami sa isang mesa, may hawak pa kaming cellphone. Di ba? Parang, pwede mo naman siya kausapin, magkukontakan pa kayo sa cellphone. Teka muna, ang laking bagay niyan. Yung pong tradisyonal na pakikipagniig, pakikipag-usap sa mahal mo sa buhay sa isang personal na paraan, napalitan nitong technology na ito Hindi ba? May advantage siya. Kasi kung malayo, pwede kang mag-video call. Di ba? Makakausap mo pa rin siya ng personal. Iba yung nandiyan siya. Alam mo na wala siyang itinatago sa iyo. Pagkausap mo siya, hindi kagaya ng video na baka meron. Hindi ko naman sinasabing magduda kayo, no? Lalo na sa panahon natin, ang isa pang hamon, yung looseness sa marriage. Ngayon, nagiging legal na yung common law. Husband, wife, maski hindi legal, nagiging legal na. Basta nagsama kayo, pamilya na rin kayo na tinatawag. Kaya yung immoralidad, immorality, adultery, legalized na yan sa maraming bansa. At hindi na yan pinapansin. Malaking hamon yan. Isa pang malaking hamon ay yung gobyerno, nakikialam yan sa pamilya. Minsan yung gobyerno magdidikta, ito ang dapat pamilya. Ito ang dapat na pamamalakad. Kung hindi nyo susundin itong sinasabi ng gobyerno, lalo na sa pagdidisiplina sa mga anak, baka kayo pa ay makasuhan ng DSWD. Gayon din, yung isang hamon, sa kasalukuyan, nakikita natin, yung bagong mga pakahulugan sa kasarian. Ngayon, hindi na lang lalaki at babae, katulad ng nilikha ng Diyos na lalaki lamang at babae. Meron ng ibang mga sexes ngayon, meron ng ibang mga gender. Pagkatapos yung same-sex marriage, dinisenyo ng Panginoon, lalaki at babae, ikinasal niya doon sa harden. Ngayon, pwede na. Babae, lalaki. Malaking hamon yan sa pamilya. Pero gusto kong sabihin sa inyo sa pasimula, at nakita ko pala wala na akong oras, halos pala, nagsisimula pa lamang ako, 11:32 na. Bakit ganun ang nangyari, Kuya Boy? Naubos na yung sermon ko, alas 12, kalahating oras na lamang. Pero magtiyaga po kayo ng konti, Kukunin ko ng konting 10 minuto ang inyong gutom. Ang Biblia, yan ay mga timeless standard para sa pamilya. Papaano ang pamilya ay isa sa buhay, ang Biblia hindi po nagbabago yan Magbago-bago man ang mundong ito, ang kultura sa pagpapamilya ay magbago-bago man, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Hindi magbabagong pamantayan ng salita ng Diyos. Ngayon, kasi dito sa pag-aaral natin sa umagang ito, siguro yung mga malapit ng ikasal, magandang talakayin ito, sapagkat nag-aaral tayo sa umaga sa aklat ng Kolosas. At dito makikita natin na si Pablo sumulat sa mga taga-Kolosas at magpapatuloy tayo ngayon. Ilang buwan ba? 2 buwan na ang nakaraan. At sa pangatlong buwan, baka nakalimutan nyo na yung mga pinag-aralan natin. So pag binuksan nyo ang aklat ng Colossian bilang pagpapaalala sa inyo, alam naman ninyo na si Pablo dito sa chapter 1, ay itinuro, ipinangaral niya sa iglesyang ito na si Jesus ay ang pinakamataas sa lahat. In fact, siya ang manlilikha. Siya rin ang pinuno ng bawat iglesia. Makikita natin yun sa chapter 1. And then pagdating sa chapter 2, itinuro naman dito ni Apostol Pablo na si Jesus ay sapat. Hindi kailangan ng anumang mga pamamaraan na makikita na binanggit niya sa chapter 2, mga maling pagtuturo, mga maling tradisyon na hindi nararapat na idagdag sa ginawa ni Kristo.
Kaya sa chapter 2, sinabi niya, sapat si Kristo, wala nang dapat pang idagdag. Ang tao'y maliligtas sa pamamagitan lang ni Kristo at ng kanyang ginawa. Napakaganda po nun. And then dumako tayo sa Kapitulo 3, doon sa practical na bahagi ng sulat na ni Pablo. Natapos siya sa kanyang tinatawag na doctrinal teaching, chapter 1 and 2. Pagdating sa chapter 3 ay practical. Nilalapat niya ngayon ang mga katotohanan na yun. Kaya pagdating sa chapter 3, verse 1 to 4, anong ibig sabihin ngayon ng ginawa ni Kristo para sa mananampalataya? Tayo'y kaisa na ni Kristo sa kanyang pagkabuhay, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang muling pagkabuhay. Tayo ay na kay Kristo na ngayon. Yun ang sinabi niya doon. And then nagpasimula siya na ituro sa verses 5 to 11 ng chapter 3 na ang na kay Kristo na ngayon ay meron ng bagong pagkatao. Yung luma niyang pagkatao, hinubad niya na yon. Ang bago niyang pagkatao kay Kristo, yan ngayon ang kanyang isinusuot. Bago na siya kay Kristo ngayon. Yung pinakahuli nating pinag-aralan na humango ako doon ng 2 mensahe o 3 mensahe sa chapter 3 verses 12 to 17, nakita natin kung papaano yung bagong pagkatao ay isinasabuhay yan sa gitna ng komunidad ng mga mananampalataya. Sa iglesia, doon niya ipinakita yon. Mahalaga ang ating bagong pagkatao na ipamuhay yan sa ating relasyon sa isa't isa sa iglesia at sa ating pagsamba sa iglesia. Napakahalaga ng ating bagong pagkatao. Makikita dapat ang commitment natin sa iglesia dahil ang bagong pagkatao, ang naisin niya na itanghal ang salita ng Diyos at ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, makikita natin sa pag-aaral natin, lalong naging practical dito, si Apostol Pablo. Nais niya ngayon ilapat ang bagong pagkatao sa pagpapamilya. Nais niyang ilapat ang bagong pagkatao sa tahanan. Hindi lang ito sa iglesia, kundi sa tahanan. Kasama dito as an extension sa trabaho. Ang ating bagong pagkatao ay doon din dapat na ipinamumuhay maski na sa ating mga trabaho. Yan ang matatagpuan natin sa Colosas 3 at magsisimula sa versikulo 18 hanggang Kapitulo 4:1. Basahin ko sa inyo to at ito po ang sinasabi sa atin dito sa versikulo 18. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y nakakalugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Baka manghina ang loob nila. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi naglilingkod kung may tumitingin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kung hindi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Jesucristo, sapagkat ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kaniyang ginawa at walang tinatanging tao. Mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan. Yamang nalalaman ninyo na kayo man ay mayroon ding Panginoon sa langit. Manalangin muna tayo. Ama naming Diyos, muli bubuksan namin ang bahaging ito ng iyong salita. Nawa ang banal na Espiritu ay bumaba upang bigyan ng linaw ang mga talatang ito at aming maisabuhay po. At pinagkakatiwala namin ang pag-aaral namin na ito sa iyo ngayon sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so dito po,
napakaliwanag, nilalapat ni Pablo ngayon ang bago nating pagkatao bilang mga nanampalataya na kay Kristo sa isang napaka-praktikal na paraan. Ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo, ang puntos dito ay ang buhay Kristiyano ay hindi compartmentalized. Hindi hiwa-hiwalay ang Kristiyano na ito ang Kristiyano sa iglesia, ito ang Kristiyano sa pamilya, ito ang Kristiyano sa trabaho, ito ang Kristiyano sa iba't ibang mga larangan. Hindi po ganun ang sinasabi ni Pablo rito. Kumbaga, sinasabi niya, ang Kristiyano ay parang omnipresent yan eh. Dalhin mo siya sa iglesia, dalhin mo siya sa pamilya, dalhin mo siya sa trabaho. Maski dalhin mo siya, ang bagong pagkatao ay dapat nandoon ipinamumuhay ng Kristiyano. Hindi po hiwa-hiwalay. Hindi yung nasa church ka, may bago kang pagkatao. Pagdating mo sa bahay, pagdating mo sa trabaho, may sungay ka naman. Hindi po ganoon. Hindi nagbabago. Yung bagong pagkatao na ito ay nandoon sa lahat ng iyong ginagalawan. Yun po yung makikita natin dito sa mga talatang ito. There's no place where we stop as Christians living the new self. Yun po yung makikita natin. Napakahalagang gustong bigyan ng diin ni Pablo rito. Ang Kristyanismo ay isang buhay ng relasyon, pakikipag-ugnayan. Walang Kristiyano na namumuhay ng isolated. Meron siyang relasyon. At nais ng Kristiyano na sundin ang kalooban ng Diyos pagdating sa kanyang mga relasyon. Kaya nga nakakalungkot, madalas na makikita natin, malaking kahihiyan kapag ang isang Kristiyano, magulo ang pamilya. Pag ang isang Kristiyano ay may bahid ng masamang record sa kanyang trabaho, nakakalungkot yun kapag gano'n ang nangyayari. Ang isang Kristiyano sa kanyang relasyon, dapat nakikita yung maliwanag na mapagmahal, mapagkalinga, maunawain, mababang kalooban, at nagtatagal na mga relasyon. Kaya kung minsan pag naririnig ko, dalawang Kristiyano biglang naghiwalay, lungkot na lungkot ako, paano nangyari na dapat itong dalawang Kristiyano na nagsasabing Kristiyano, gagawin nila ang lahat upang maging matatag ang kanilang pagsasama, biglang naghiwalay. Nasaan yung bagong pagkatao? Nakalulungkot na patotoo yun. Kaya yung mensahe sa talatang ito, bilang mga Kristiyano na may bagong pagkatao kay Kristo, na dapat natin tupdin ang disenyo ng Diyos sa ating pakikipagrelasyon. So sa mga relasyon. Kapag bumabagsak tayo sa kalooban ng Diyos, sa ating mga relasyon, yung ating bagong pagkatao ay bumabagsak din. 3 area ang makikita natin sa ating passage. Yung bagong pagkatao sa relasyon ng mag-asawa, ng babae at ng lalaki. Yung bagong pagkatao sa relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. And then yung bagong pagkatao sa relasyon sa pagitan naman ng mga namumuno, mga boss, manager sa kanilang mga empleyado. Gusto kong tignan natin yan, pero alam ko naman wala tayong oras para talakayin ng lahat yun. Isa lang muna, Isa lang muna. Yung una lang, ito po yung tatalakayin natin. Ang bagong pagkatao sa ating relasyon bilang mga mag-asawa. Kanya, sabi niyo siguro, wala naman ako asawa. Anong pakinabang na mensahe ni Pastor Mon ngayon? Meron. Kasi baka mag-asawa ka din. Kung hindi naman, pwede ka magpayo sa walang asawa, di ba? Okay. Ito yung bagong pagkatao ngayon sa relasyon ng mag-asawa. Mga babae, ang liwanag, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Buksan ninyo ang inyong internet. Sabi nila palagi, baka lumang pagpapamilya yan. Tapos na tayo sa ganyang klaseng arrangement sa relasyon.
nagbabasa ako sa internet nung isang araw, tinignan ko lang, ano na nga ba malaking pagkakaiba ngayon tungkol sa traditional na pamilya at sa modern family. Isa sa nakita kong sinabi, yung major difference ay doon kung sino ang pinuno ng tahanan. Nagulat ako doon. Kasi doon sa traditional family palagi, ang lalaki, ayon sa Biblia kasi, ang lalaki ang pinuno ng tahanan. Ngayon, ang sabi sa modern family, sinasabi ngayon, sa pamilya ng modern family, wala nang pinuno, walang head sa family. Pwedeng lalaki ang head, pwedeng babae ang head, pero dapat wala. Bakit? Equal ang lalaki at babae diyan. Kaya sa headship, equal sila. Walang susunod, walang nasa itaas. Pareho silang namumuno doon sa sambahayan. Tinignan ko kagad yun, sabi ko, teka muna, salungat ito sa salita ng Diyos. Kaya tingnan natin ang disenyo na hindi nagbabago ng Diyos sa babaeng asawa. Kausapin ko kayo, mga asawang babae muna, no? Saglit lang, mga 10 minuto lang ito. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. So ito yung maliwanag na disenyo ng Panginoon sa pamilya at hindi nagbabago ito. Mula pa sa creation, nakita na natin yan kung papaano si Adan ang unang nilikha at si Eva ay kinuha sa kanyang tadyang at ibinigay sa lalaki at doon nangyari ang unang kasalan. Ang lalaki ang nagbigay ng pangalan sa kanyang asawang si Eva. Hindi ba yun yung makikita natin? At kanya nandun pa lang, naka-establish na sa creation ang pamumuno ng lalaki. Pero alam natin, yun ang nangyari, sinira yan ng pagpasok ng kasalanan dahil sa ginawa ng dyablo. Kaya sa Genesis 3:16, ano nangyari doon? Yung 15, yung sa lalaki, magiging mahirap sa lalaki ang maging tagapanguna ngayon. Para lang matustusan niya bilang tagapanguna ng kanyang pamilya, magpapakapagod siya sa trabaho para kumita, para may ipakain siya. Dati hindi naman ganun. May trabaho pero hindi mabigat. Ngayon talagang magiging mabigat sa kanya na tustusan ng kanyang pamilya, suportahan ng kanyang asawa. Pagdating doon sa sumpa, doon sa babae, ano sinabi? Mga babae, alam ninyo ngayon, noong bago pumasok ang kasalanan, masarap manganak. Ngayon, matinding sakit sa panganganak ang dadanasin nyo dahil yan sa kasalanan. Hindi lamang yon. Ang pinakamalalang epekto ng kasalanan sa babae, gusto niya maging tagapanguna sa lalaki. Yung kasi ang nangyari kay Eva. Si Eva, nauna siya na tinukso ng dyablo. Bumagsak siya, pagkatapos yung asawa naman niya, kusang loob, nang binigyan siya ng hindi mansanas ng prutas, kinain naman niya. Kaya guilty talaga yung lalaki. Pero sino yung nauna? Palagi. Kaya ganun ang naging epekto ng kasalanan. Ang babae, palagi niyang gugustuhin maging tagapanguna sa kanyang asawang lalaki. Yun yung epekto ng kasalanan. Alam naman ninyo, yung nangyari sa kasaysayan, yung emancipation ng mga babae. Maganda yan Kasi nung mga 16th, 17th century hanggang 18th century, ang mga babae, alipin lang yan Parang property lang yan ng mga lalaki. Walang karapatan ng mga babae. Kailangan sila palayain sa ganong mapagsupil na mga kultura ng mga panahon na yun. Kaya nagkaroon ng emancipation of women. Pero, naging sumobra yung pagpapalaya sa babae. Nagkaroon ng human rights activists. Kailangan ipaglaban ng babae ang karapatan niya laban sa lalaki. Yun yung makikita natin dyan. And then, nagkaroon ng yung feminist movement na nire-reject yung idea ng pagpapasakop ng babae sa lalaki. Hindi na po pwede ngayon yan. Dahil emancipated na ang babae. Yun yung makikita natin. Sinasabi nila, pagsupil yan sa karapatan ng babae. Bakit siya magpapasakop? Sa pamumuno ng lalaki, pagsupil yan sa karapatan ng lalaki. Ancient, matandang prinsipyo yan. Sinasabi nila na wala nang kinalaman niya sa bagong pag-aasawa. Yan yung makikita natin.
Pero ano sinasabi sa atin dito sa Colossians 3:18? Hindi magbabago itong pamantayan na ito para sa tungkulin ng babae. Maliwanag naman yan. Pag dumako tayo sa Efesos 5:22, at sa mga sumunod, maliwanag doon na tinuro ng Panginoon. Ano yung pattern ng pagpapasakop, ng pamumuno ng lalaki at pagpapasakop ng babae? Yung relasyon ni Kristo sa iglesia Kung paano ang iglesia nagpapasakop kay Kristo bilang kanyang asawa, yung iglesia ay bilang asawang babae, nagpapasakop siya kay Kristo. Kanya sinabi doon, as the church is subject to Christ, so also wives ought to be to their husband in everything. Hindi nagbabago yun. Sinasabi sa atin, 1 Timothy 2:11-14, sinabi doon na ang pagpapasakop ng babae, kailan nangyari ba yan? Nauso lang ba yan ng bagong tipan? Hindi. Sinabi pa doon pa sa creation, tinrace back ni Pablo sa creation, not the fall. Bago pa bumagsak ang tao sa kasalanan, sinabi ni Pablo, nandun na yung tungkulin ng babae na magpapasakop siya sa lalaki. So, embedded yan, nakabaon na yan sa creation, yung tungkulin ng babae. Ngayon, gusto ko liwanagin ito para sa pagpapasakop ng babae. Siguro sinatanong ng mga asawang babae, teka muna, paano naman? Lahat ba ng bagay, magpapasakop na lang ako? Wala na ba akong kalayaan din? Ano bang sinasabi sa atin dito? Una sa lahat, tinuturo yung tungkulin ng babaeng pagpapasakop sa kanyang lalaking asawa, hindi ibig sabihin na mas mababang uri ang babae sa lalaki. Hindi po ganun ang sinasabi ng tungkuling pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa. Hindi po ito inferiority, mas mababang uri. Kung hindi tungkulin bilang asawang babae, magpapasakop siya sa kanyang asawang lalaki. So hindi ito ibig sabihin na mahina ang babae, mahinang uri. In redemption, there is no more male or female in Christ. Pantay-pantay ang ating kalalagayan pagdating sa kaligtasan. Walang higit sa lalaki o ang babae man. Pantay-pantay pagdating sa kaligtasan. Ngunit, dito sa tungkuling ng babaeng pagpapasakop, ito ay isang duty na ginagawa niya dahil ito ay disenyo ng Panginoon, hindi dahil siya ay mas mababang uri ng nilikha ng Diyos. Okay? At gayon din, hindi rin ito yung absolute na lahat ng sasabihin ng lalaki, susundin na lang ng babae. Paano? Ikaw, sinabihan ka ng asawa mo, ikaw babae, alam mo, ikaw, magnakaw ka sa palengke para may kainin tayo. Gagawin mo ba yun? Hindi. Bakit ka susunod pagka pinagagawa ka ng masama o kasalanan o pagsaway sa kalooban ng Diyos? So, hindi siya absolute. May mga panahon na ang babae, tatanggi siya sa iniuutos ng kanyang asawa dahil mas nanaisin niyang sundin ng Panginoon kaysa sa kanyang asawa. Ay sinabi ni Pablo yan sa Acts 5:20 na we would rather obey God than man. Sa mga ganong sitwasyon, dito makikita natin, hindi po absolute yung pagpapasakop ng babae. Gayunpaman, napakaganda ng sinabi ni Pablo rito. Bakit ito ang ibinigay na tungkulin ng Diyos sa babae? Sinabi kasi diyan, gaya ng nararapat sa Panginoon. Ito yung kalooban ng Diyos Ito yung ganyan ang gusto niya. In conformity to God's design, magpapasakop ang babae sa lalaki. Yan ang nararapat sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon na gawin ng babae. Ito yung utos niya, ito yung disenyo niya, na kapag hindi sinusunod o hindi susundin ng babae, malaking kamalian sa kanyang tungkulin bilang asawa. Sapagkat ang pagpapasakop ng babae ay ito yung nararapat sa Panginoon gawin. Nagre-rebelde ba ang puso mo sa tungkulin ng asawang babae? Nagre-rebelde ka sa Panginoon. Huwag mong isipin na ginagawa mo yan dahil mabigat na tungkulin mo yan. Kung di ikaw ay tagapaglingkod ng Diyos,
Kaya nais mong sundin ang iyong asawa. Kaya mga asawang babae, kailangan mong pag-isipang mabuti. I-regulate mo ang iyong pag-uugali sa loob ng tahanan, lalo na sa asawa mo, na mayroong harmony palagi sa pangunguna ng iyong asawa. Kaya kung ikaw ay single ngayon, bago ka mag-asawa, ang una mong itanong, kaya ko ba magpasakop sa mapapangasawa ko na ito? O itong naliligaw sa akin, hindi dahil pogi siya, hindi dahil type mo siya, okay na siya. Hindi, tingnan mo muna, kaya ba ako nitong pangunahan? O baka naman ako manguna rito di na-reverse yung role namin. So yun ang una mong tanungin. Hindi naman sinasabing ang lalaki dapat matapang, malakas na tagapanguna. Kung hindi, meron siyang quality na naisin niyang manguna, ikaw babae, tutulungan mo siyang manguna. I-encourage mo siya upang manguna. Hindi mo susupilin ang kanyang kahinaan na ikaw ang mangunguna sa kanya. Alam naman natin, ang bawat tao may kanya-kanyang personalidad. Magkakaiba. Kung minsan, yung babae, mas malakas ang personalidad niya sa lalaki. Maraming case na ganyan. Mas maraming abilidad yung babae. Mas magaling sa maraming bagay ang babae kaysa sa lalaki. Meron talagang ganyan. May kilalang ako, ang tubero sa bahay, yung babae, hindi yung lalaki. Mas magaling siya. May mga electrical engineer na babae. Pero lang kung yung naasawa niya kay electrical engineer niya, wala na siyang masasabi doon. Kagaya si Red at si Francine na bagong kasal. Pareho sila electrical engineer. Halimbawa si Red, hindi naman electrical engineer, nurse siya o doktor. Anong alam niya sa electrical engineering? Sasabihin ba niya sa hindi, dapat ganito ang koneksyon Anong karapatan niya para sabihan yung electrical engineer na gano'n? Doktor siya. Merong mga ganong sitwasyon. Iba, makikita natin, posible talaga na ang babae, mas malakas ang personalidad niya sa asawang lalaki. Anong dapat mong gawin bilang babae? Gawin mo ang lahat upang itulak ang iyong asawa matutong maging pinuno. Behind the success of man is the woman. Hindi yung ikaw pa rin ang forefront, nagdidesisyon sa lahat ng bakay. Kailangan turuan mo siya, ma-develop ang leadership niya bilang iyong asawa. Sa mga lalaki, konti na lang. Mamaya marami ako salita laban sa inyo. Pero alam ninyo, ang motibasyon sa mga babae na magpasakop sa asawa ay pag-ibig. Mahal mo, di ba, ang asawa mo? Kaya maski na mabigat, magpasakop ka. Alang-alang sa Panginoon yan ang nararapat. Palagi ko, yung asawa ko kasi palaging kinakanta sa akin yung kantang Fiddler on the Roof. Palibasa, kabisado niya yun na-enjoy naman ako pag naririnig ko yun Sabi nung sa kantang yun, na yung, sabi, after 25 years, tinanong nung lalaki yung asawa niya. After 25 years, sabi nung lalaki, mahal mo ba ako? Sabi niya sa asawa niyang babae, ang sagot ng babae doon, 25 taon, pinagugas kita ng pinggan, pinaglaba kita, pinaglingkuran kaya, tapos tatanungin mo ba ako kung mahal kita? Baka ganyan sa'yo, Kanya, kung ginagawa mo yun nang walang pagmamahal, baka tanungin nga ba? Hindi ka naman isang alipin sa tahanan. Ginagawa mo yon dahil mahal mo ang iyong asawa. Nararamdaman dapat yung ng asawang lalaki, yung ginagawang pagpapasakop ng babae. Baka yung mga matagal na mag-asawa rito, tanungin mo kaya yung asawa mo ngayon, mahal mo ba ako? Baka ganyan din isa, nagsakripisyo na nga ako para sa iyo, tapos tatanungin mo pa ako kung mahal kita. Kaya kailangan sa pagpapasakop, sa pagtupad ng tungkulin, nandun yung pagmamahal. Nais kong
Parang hindi ko kayang tapusin hanggang sa mga lalaki. Kaya maghintay kayo mga lalaki, baka next Sunday ko kayo i-address. Ngayon, mahalaga kasi ito marami nang kinalimutan itong biblical principle na ito tungkol sa mga asawang babae. No? Sinabi kasi buksan ninyo sa Titus and then chapter 2 verse 5, okay. Chapter 2, verse 5, sinabi dito tungkol sa mga asawang babae. Nagsimula siya sa 4, upang kanilang maturuan ng mga kabataang babae, mga may asawa yan, na ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, nagpapasakop sa kanilang asawa upang huwag lapastanganin ng salita ng Diyos. Pansinin niyo yung salita, upang huwag lapastanganin ng salita ng Diyos. Kasi maliwanag sa salita ng Diyos ang role ng babae. At tingnan ninyong mabuti, i-mention side by side dito yung babae na maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, na nagpapasakop sa kanilang asawa. Yung submission sa asawa, kasama nito yung pagiging masipag sa gawaing bahay. Siyempre, ngayon kasi talagang dahil sa sitwasyon, mahirap talaga ngayon yung kung lalaki lang ang nagtatrabaho, yung babae magtatrabaho din. So pareho silang wala. 8 to 12 hours a day, wala sila sa tahanan pareho. May ibang tagapag-alaga ng kanilang mga anak. Ito yung sinasabi dito ni Pablo. Kaya binanggit niya, workers at home, side by side with submission to the husband. Kasi sinasabi niya rito, ang tahanan, hindi naman yan exclusive sphere ng trabaho ng babae. Kasi yung babae, tulad ng Proverbs 31, pwede naman siya maghanap ng hanap buhay niya. Kumita siya para matulungan ang pangangailangan ng pamilya. Provided, maliwanag doon, na hindi niya napapabayaan yung tungkulin niya sa asawa at sa kanyang mga anak. So yun yung makikita natin doon. So hindi exclusive sphere ng babae, yung tahanan lang. Pero para sa babae, ang hanapin mong kasiyahan, makita mo dapat ang fulfillment mo as a housewife dahil sa iyong pagkilos, pagtupad ng tungkulin mo sa tahanan. Bilang asawang babae, bilang ina ng iyong mga anak. Doon ka makakasumpong ng higit na kaligayahan kaysa sa mga pwede mong kitaing mga salapi para sa iyong pamilya. Maaaring magkaroon ka ng kasiyahan dahil nakakapag-provide ka din. Pero kung wala kang panahon sa iyong asawa at anak dahil sa paghahanap buhay, yan ay isang malaking problema. Kasi dapat mo matagpuan ang iyong kasiyahan, ang kaligayahan mo doon sa iyong pangangasiwa, pag-aasikaso ng pangangailangan ng iyong pamilya, sa asawa mo at sa iyong mga anak. Sinabi ni Dorothy Patterson, sinabi niya dito sa atin, yung kanyang aklat na The High Calling of a Wife and Mother in Biblical Perspective. Sabi niya, konting mga babae na kanilang naiisip na napakadakilang paglilingkod ang kanilang ginagawa sa buong sangkatauhan at para sa kaharian ni Kristo, kapag sila ay gumagawa ng mga bagay-bagay para sa pamilya at sa pagiging mabuting ina, pagnananay sa kanyang mga anak, yung pundasyon na kung saan ang lahat ay itinatatag, ay doon sa kanyang tungkulin bilang asawang babae na inaasikaso niya ang kanyang pamilya at ang kanyang asawa at mga anak. Sinabi niya, ang mga nanay, tinitindig nila ang isang bagay na higit na mas maganda kaysa sa mga katedral na itinatayo.
yung dwelling place, yung lugar na pinupuntahan ng tinawag niyang immortal soul. Walang anumang professional pursuit, sinabi niya, o trabaho na profesyon, na profesyon, sinasabi niya, ay hindi maikukumpara doon sa napakadakilang tungkulin ng asawang babae na isa ring mabuting ina sa pamilya. Tinawag yan the most meaningful opportunities. Sa babae ay tupdin niya ang kanyang tungkulin bilang asawang babae at sa kanyang magiging ina niya sa kanyang mga magiging anak. Kanya po, dahil sa oras, nais kong i-address lang itong usaping ito, no? So, bawat pamilya kailangan si Kristo. Because without Christ, paano mo gagawin ito? How can the wife fulfill this duty of submitting to the husband and mothering the children kung wala si Kristo sa buhay natin? Kung si Kristo ay siyang iyong tunay na pinuno sa iyong buhay, then tupdin mo ang kanyang pamantayan sa tungkulin ng asawang babae sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Palagi kong kinukwento yung isang tatay na tumanda na siya, yung mga anak niya, may kanya-kanya ng pamilya, at hindi niya nakasama. Dalawa na lang silang natira. Yun ang palaging nangyayari sa pamilya. Yung mag-asawang natitira, iiwan din sila talaga. At the end of the day, marriage is something that was started by simply the husband and the wife. Sila lang yun eh. Nagkaroon sila ng mga anak, mga supling, but time will come. It will be again just the two of you. Napakabigat nun makikita natin. Kaya yung tatay na yon, nung tumitingin na siya, wala na mga bata, umalis na, dalawa na lang silang natitira. At nagkaroon siya ng pag-iisip. Siguro kung ibabalik ko yung panahon, mas magiging mabuti akong tatay. Mas magiging mabuti akong nanay. Nanay. Mas magiging mabuti akong, sabi niya, mas magiging mapagmahal ako na asawa sa aking asawa. Gayon din siguro sa babae, no? Tatanungin mo, kung magbabalik tanaw ka, iisipin mo, sana, pag may edad ka na, sana, mas mabuti akong asawa sa tungkulin ko bilang asawa sa aking asawang lalaki at sa aking mga anak. Sana mas nag-spend ako ng time sa aking mga anak. Sana nagturo ako sa kanila kasi kailangan silang mahubog ayon sa salita ng Diyos. Sana nagugol ako ng panahon. Sana nagmahal ako, nagbigay ako ng panahon, nagsakripisyo ako para sa kanila ng lalo pa upang sila'y makakilala sa Panginoon. Upang lumaki sila na may pagkatakot sa Diyos, kumikilala sa Diyos, at sila ay kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Siguro iisipin mo ngayon, pag tumanda ka, sana, yung maliliit na panahon, hindi ko inaksaya para makapiling ko lang yung mga anak ko. Ngayong wala na sila, paano ko pa gagawin yun? Pero kung sana pwede ko balik gagawin, bakit kailangan mong maging sana? Ngayon, gawin mo na yan. Habang nandyan ka pa, ibigay mo ang iyong pagmamahal, pagpapasakop sa iyong asawa bilang asawang babae. Ngayon pa lang, ibigay mo na yung panahon sa pagpapalaki ng iyong mga anak, sa pagtuturo ng asal ng Diyos sa salita niya. Ngayon pa lang, isipin mo na kung paano mong ipoprovide sa kanila yung pagmamahal ng ina. At sa iyong lalaki, sa iyong asawa, ngayon pa lang, isipin mo na, ano yung mga paraan? Magiging masaya kayo dahil tinutupad mo ang tungkulin mong magpasakop sa Kanya. Huwag mong hintayin dumating yung panahon. Wala nang pagkakataon. Tapos na kasi. Mga kaibigan, yung hamon lang sa iyo ngayon, sa aking pagtatapos,
Tutuloy ko next Sunday ang talakayin na to dahil sa oras. Mga kaibigan, kailangan mo si Kristo eh. Walang kabuluhan. May asawa ka mga ngayon. Tingin mo matagumpay. Maayos ang pamilya mo. Kung wala si Kristo, walang kabuluhan ng lahat ng yan. Meron ka man magarang bahay, magandang kotse, masarap na pagkain araw-araw, magagarang damit. Pero kung wala si Kristo, walang kabuluhan ng lahat ng iyan. Ano mang iyong pinagpagalan, kung wala si Kristo, wala ang lahat ng iyan. Kaya kaibigan, kailangan mo si Jesus ngayon pa lang. Kung hindi ka mananampalataya, ito yung pagkakataon na nananawagan sa iyo si Jesus. Lumapit ka sa Kanya, isuko mo ang iyong buhay, at ikaw ay tumanggap sa Kanya, magbigay ng iyong sarili, kilalanin Siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, at ikaw ay ililigtas Niya nang walang pagdududa at dadamitan ka Niya ng bagong pagkatao upang matupad ang tungkulin mo sa pamilya. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, maikli lamang ang aming pag-aaral sa umagang ito. Gayon pa man, O Diyos, natutuhan namin ang iyong pamantayan sa iyong salita para sa mga asawang babae kung anong nararapat sa iyong harapan. Kanya, dinadalangin namin ang bawat asawang babae naririto. Seryosohin nila ang kanilang tungkulin bilang tao na idinala mo sa isang pamilya at handang gawin ang kanyang tungkulin sa tahanan. Ilayo mo ang mga asawang babae na naririto ngayon na madala sa mga pamamaraan ng mundo na hindi nararapat para sa kanila. Nawa sa kanilang pagtupad ng kanilang mga tungkulin, O Diyos, ay tunay na Ikaw ay maluwalhati, mabigyan ng karangalan, Panginoon. Kaya kami po ay dumadalangin para sa lahat sa kanila. Ngayon, sa amin na mga asawang lalaki na nandirito, narinig namin ang iyong salita para sa tungkulin ng babae. Pero ihanda mo rin kami na alamin din ang aming mga tungkulin bilang mamagmahal na namumuno sa aming mga tahanan. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga kaibigan namin, anuman ang kanilang kalalagayan, maging single, maging may asawa, kailangan nila si Kristo, Panginoon. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay sa relasyon kung wala si Kristo. Makapangyarihan kang kumilos para magligtas po sa kanila. At ito po yung aming dinadalangin sa iyo ngayon sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen.